Once na may makating babae na magkagusto sa kanya, wala tayong choice kundi ipaglaban ang taong mahal natin, nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapatitig kay Grandmama Carissa. Sana, nakuha ko ang ugali niya. Napaka-positive kasi talaga nito sa lahat ng bagay. Isa pa, napaka-sweet din nito sa akin. Sweetie talaga ang tawag nito sa akin simula noong maliit pa ako. Ayaw man niyang aminin pero alam kong ako ang kanyang pinaka-paboritong apo. Ano po ba ang gagawin ko? Alam niyo naman po na ikinasal kami ni Pinot na labag sa kagustuhan ko, di ba? Kasi nga playboy siya. Kahit kasal na kami, marami pa rin ang nagpapakyut sa kanya at ayaw ko ng ganoon, Grandmama, sagot ko naman. Kaagad naman ako nitong hinawakan sa magkabilang balikat. Seryoso akong tinitigan sa aking mga mata bago ito muling nagsalita. Ikaw ang pinakasalan kaya ibig sabihin noon, ikaw ang mahal niya. Apo, huwag kang magpatalo. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Isa kang Villarama at sa lahat ng laban mo, nasa likod mo kami, sagot naman ito. Naguguluhan naman akong napatitig dito. Hindi niya ako mahal, Grandmama. Ibang babae ang gusto niya. Saka may ugnayan pa rin sila ng dating niyang fiance, sagot ko. Dating fiance? Nahuli mo ba sila na magkasama kaya nasabi mo iyan, tanong nito. Kaagad naman akong umiling. Hindi po, pero alam kong doon siya pumupunta kapag hindi siya umuuwi ng bahay, malungkot kong sagot. Kaagad naman na natawa si Grandmama. Ikaw talagang bata ka. Iyan ang sisira sa relasyon niyo eh. Tamang hinala ka palagi, sagot nito. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng lungkot. Ano kayang relasyon ang tinutukoy ni Grandmama? Wala kami noon eh. Ni hindi ko nga alam kung anong papel ba talaga ang dapat gampanan ko kay Pinot. Nakabuntis na nga ito ng ibang babae at hindi ko naman malaman kung paano ito isusumbong kay Grandmama. Baka kasi malaman ito ni Grandpapa at parusahan nila si Pinot. Hindi ko din naman kayang makita na masaktan si Pinot. Mahal ko na ang playboy na iyon at tanging pag-iwas sa kanya ang alam kong paraan para makalimutan siya. Look, sweetie. Mag-usap kayong dalawa. Dapat maging open ka sa kanya sa lahat ng nararamdaman mo, muling wika nito. Hindi naman ako nakasagot. Kanina ka pa daw dito sa mansion. Alam ba ng asawa mo na nagpunta ka dito? Baka hinahanap ka na noon, patuloy na wika ni Grandmama. Kaagad naman akong umilig. Malabo po na hahanapin niya ako, Grandmama. For sure, wala din siya sa bahay ngayon, malungkot kong sagot na siyang kaagad na nagpailing kay Grandmama. Bakit ba napaka-negative mong bata ka? Ang hilig mong manghusga sa asawa mo. Hindi pwedeng palaging ganyan. Tiyak na hindi kayo magkakasundo niyan at hindi kami papayag na mauwi sa hiwalayan ang pagsasama niyong dalawa, muling wika ni Grandmama. Paano nga po kami magkakasundo, Grandmama? Marami po akong karibal sa kanya. Sobrang daming babae ang nalilink sa kanya, sagot ko naman. Normal lang iyan, iha. Alam mo namang model iyang asawa mo. Marami talagang babae ang maghahabol dyan. Kaunting pasensya at pakikipaglaban sa mga babaeng aligid sa asawa mo at maayos din ang lahat, nakangiti namang sagot ni Grandmama. Hindi ko tuloy maiwasan na matawa. Paano naman ako aastang asawa ni Pinot hindi naman kami nagsasama bilang isang tunay na asawa. O siya, sige na kanina ka pa pala dito, kumain ka na ba? Tulog ka daw kanina kaya hindi ka naginising noong kumain sila Rafael at Veronica. Kami naman ng grandpapa mo kumain na din kami sa labas kanina. Gusto mo bang ipaghanda kita ng makakain mo, sweetie? Para naman malamnan iyang sikmura mo. Muling wika nito. Kaagad naman akong umiling. Broken-hearted ako at hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Parang mas gusto kong itulog na lang muna ang sama ng loob ko. Ayos lang ako, Grandmama. Kumain na po ako kanina bago ako nagpunta dito, nagsisinungaling kong sagot. Kapag hindi iyon ang sasabihin ko, tiyak na pipilitin ako nitong bumaba ng dining area para kumain. Sigurado ka ba? Okay, magpahinga ka na at medyo gabi na. May pasok ka pa bukas sa school, sagot naman nito at hinalikan pa ako sa pisngi bago tuluyang nagpaalam. Bago lumabas ng kwarto, ilang beses pa ako nitong binilina na bumaba daw ako sa dining area kapag nakakaramdam ako ng gutom para kumain. Tanging pagngiti na lang ang sagot ko kay Grandmama. Alam kong pagod din ito kaya ayaw ko na siyang kulitin.
Pagkalabas ni Grandama muli akong nakaramdam ng lungkot. Pinilit kong iwaglit sa isip ko si Pinot. Unfair kung isipin ko pa siya. Baka nga nasa kandungan na naman iyon ni Maureen. Grabe, halos 2 buwan pa lang kaming ikinasal pero nakabuntis na kaagad siya ng ibang babae. Muli akong nagtalukbong ng kumot at pilit na matulog ulit. Hindi pwedeng isipin ko pa ang mani na iyon. Ayaw ko nang umiyak. Hindi ko alam kung ilang minuto nang dilat ang aking mga mata sa ilalim ng comforter nang maramdaman ko ang pagbukas-sara ng pintuan ng kwarto. Dahil inaakala ko na si Grandma lang iyon, kaagad kong ipinikit ang aking mga mata at nakiramdam. Baka pipilitin na naman ako nitong bumaba ng dining para kumain eh. Wala talaga kasi akong gana ngayon at ayaw ko namang mag-alala ito sa akin. Naramdaman ko pa ang pag-upo nito sa gilid ko kaya naman iniiwasan kong gumalaw. Papanindigan ko ang pagtutulog-tulugan ko. Akmang ididilat ko ang aking mga mata nang nagulat pa ako nang bigla itong nagsalita. Charlotte, tulog ka na ba? Tanong nito. Nagulat naman ako. Bakit boses lalaki? Bakit parang boses ni Pinot? Heist, ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi ko dapat isipin ang isipin si Pinot. Kahit hindi siya ang kaharap ko ngayon, boses niya pa rin ang naririnig ko. Muli akong napapikit nang maramdaman ko ang paghawi nito ng comforter na nakatakip sa akin. Baka mahuli ako ni Grandma na gising ako eh. Nagulat pa ako nang may dumamping palad sa pisngi ko. Humahaplos ito doon papunta sa ilong ko. Nagtaka pa ako dahil bakit parang hindi naman iyon kamay babae. Hindi ganito ang texture ng kamay ni Grandma eh. Magaan lang ang kamay ni Grandma samantalang itong humahaplos sa akin ngayon, bakit ang bigat naman yata ng kamay niya? Bakit parang kamay lalaki? Sa isiping iyon bigla kong naimulat ang aking mga mata. Muntik pa akong napasigaw ng pagdilat ko, mukha ni Pinot ang kaagad na sumalubong sa akin. Shit! Si Pinot nga! Hindi ako nagha-hallucinate. Hindi si Grandmama ang nandito sa kwarto ko. Hindi si Grandma ang humahaplos sa pisngi ko. Si Pinot! Paano niya nalaman na nandito ako sa mansion? Paano siya nakapasok dito sa kwarto? Kaagad akong napabangon at galit na tinitigan ito. Napababa pa nga ako ng kama nang wala sa oras eh. Mabuti na lang at tapos na ang pag-iiyak ko. Kung hindi mas nakakahiya iyon sa parte ko. Anong ginagaw mo dito? Sino ang may sabi sa iyo na pwede kang pumasok dito sa kwarto ko? Galit kong tanong sa kanya. Pinamaywangan ko pa ito para effective ang galit, galitan kong ito sa kanya. Bakit hindi ka umuwi? Kanina pa kita tinatawagan pero hindi mo ako sinagot, sagot nito sa akin. Eh ano ngayon? Pakialam mo kung dito ako umuwi. Isa pa, hindi ko obligasyon na sagutin palagi ang mga tawag mo. Busy din ako kaya huwag kang istorbo, inis ko pa ring sagot sa kanya. Kaagad naman akong pinagtaasan nito ng kilay. Busy ka? Kanino? Kay Lucas, tanong nito. Kaagad naman akong natameme. Paano niya nalaman na nakausap ko kanina si Lucas? Wala naman akong pinagsabihan tungkol doon eh. Pakialam mo ba? Mas hamak na matinong kausap si Lucas kumpara sa iyo, nakalabi kong sagot. Kaagad ko namang narinig ang pagpalatak nito. Yah, kailan pa naging matino ang sinungaling? Iwasan mo na ang gagong iyon. Hindi mo siya kilala kaya huwag kang magtiwala sa kanya, sagot nito na siyang napataas ng aking kilay. Talagang may time pa siyang siraan si Lucas sa akin. Bakit? Dahil ibinuko kanya sa akin na nabuntis mo si Maureen, sagot ko naman. Parang gusto ko na naman tuloy maiyak. Nasasaktan talaga ako isiping makakaanak na sa ibang babae ang playboy na ito eh. Yah, pero hindi ibig sabihin noon. Totoo ang sinasabi niya. Gusto niya. Lang akong siraan sa iyo kaya niya nasabi ang tungkol sa bagay na iyon, seryosong sagot naman ito sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Bakit siya sisiraan ni Lucas? Eh ang bait kaya ni Lucas para magsinungaling. Umalis ka na nga dito. Hindi ka welcome dito at dito ako matutulog ngayong gabi kaya huwag kang ano dyan. Ayaw muna kitang makita, naiinis kong wika sa kanya. Kung nagpunta lang siya dito para manira ng kapwa niya at mapagtakpan ang kalokohan na ginawa niya, wala akong time na makinig sa kanya. Hindi na may babalik pa ang mga nangyari na. Nakabuntis na siya at hindi ako papayag na hindi ma-anod ang kasal namin.
May basehan na para mag-file ng divorce dahil mahigpit na pinagbabawal sa batas ng bansang ito ang pakikiapid. Kiyahe. Sa iyo lang ako hindi welcome, pero sa lahat ng mga taong nakatira dito, masaya nila akong tinanggap. Sagot naman nito. Kaagad naman akong napahalukip-kip. Gabi na naisturbo mo na naman ang tulog ko. Pwede bang umalis ka na? Gigil ko namang sagot sa kanya. Nagulat pa ako dahil malakas lang itong tumawa. Sinipat pa ako nito ng tingin bago ito nagsalita. Teka lang, bakit namamaga ang mga mata mo? Don't tell me, umiyak ka. Iniyakan mo ang paninirang kwento ni Lucas tungkol sa akin, ay halong panunudyo ang boses na wika nito. Kaagad tuloy akong napaiwas ng tingin sa kanya. Nakakahiya kapag malaman niyang iniyakan ko nga ang pagkakabuntis ng kabit niya. Baka lalong bumilib sa sarili niya ang mani na ito at kung ano pa ang isipin sa akin. Kahit anong mangyari, hindi talaga ako aamin na may gusto ako sa kanya. Ano siya siniswerte? Iniiwasan ko talaga na matulad sa mga babaeng dumaan sa buhay niya. Bakit naman ako iiyak? For your information, naisturbo mo ang tulog ko kaya mukhang puyat ngayon ang mga mata ko, pagdadahilan ko na nagpatawa ng malakas sa kanya. Nagtataka naman akong napatitig dito. May saltik ba talaga ang pinot na ito? Bakit parang hindi siya apektado sa mga sinasabi ko ngayon? Lahat ginagawa niyang biro gayong durog na nga ang puso ko. Anong nakakatawa, Manny? Nandidilat ang mga matang tanong ko sa kanya. Muli akong nitong inisyan sabay higa ng kama. Halika na. Masyadong mainit ang ulo mo eh. Matulog na tayo or umpisahang na nating gawin ang panganay natin. Para naman hindi ka magpapaniwala sa mga sinasabi ni Lucas sa iyo. Isa pa, iwasan mo na ang taong iyon. Hindi maganda ang hangarin noon kaya sinisiraan niya ako, muling wika nito. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng kilabot dahil sa sinabi niya. Anong panganay ang tinutukoy niya? Nagpapahiwatig ba siya na gusto niyang magturingan na kami na parang tunay na mag-asawa? Shit, hindi pwede iyon. Ayaw kong entertain kaya hindi ko na binigyang pansin. So, ibig mong sabihin, pinapabulaan mo ang sinabi ni Lucas sa akin. Nadene-dene mo ang pagkakabuntis kay Maureen, tanong ko. Bakit buntis daw ba si Maureen? Hindi ko alam iyon ha, sagot naman ito na. Pigil ang sarili ko na lapitan ito at pagsasampalin. Ang hirap niyang kausap. Pwede ba Pinot, tigilan mo na nga iyang mga pagkukunwari mo. Pinapaikot mo lang ako eh. Paanong hindi mo alam na buntis si Maureen, gayong siya ang palagi mong kasama sa tuwing hindi ka umuuwi ng bahay? Nandidilat ang mga matang tanong ko dito. Kaagad naman itong napabangon ng kama at seryoso akong tinitigan. Sino ang may sabi sa iyo na si Maureen ang kasama ko tuwing umaalis ako ng bahay? Si Lucas. Kiyahe. Dapat pala pinutulan ko na ng dila ang hayop na iyon eh. Kung ano-anong mga kasinungalingan ang tinatanim dyan sa utak mo, naiinis namang sagot nito. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig dito. Bakit kailangan niya pang ikaila ang lahat ng ito? Isa pa, putulan ng dila. May tinatago din yatang pagka-bayolente ang mani na ito. Hindi ako nagpinag at talagang nakipagtitigan pa ako sa kanya. Sinungaling! Lumayas ka na kasi. Ano pa ba ang ginawa mo dito? Asar kong wika at hindi na ako nakatiis pa. Nilapitan ko ito at hinawakan sa kanyang kamay at hinila pa tayo ng kama. Nagulat pa ako nang malakas niya din akong hilain, pabalik na siyang dahilan ng sabay na pagbasak namin ng kama. Nasa itaas niya ako at halos magdikit ang labi namin dahil sa nangyari. Hindi ko tuloy maiwasan na mapalunok ng sarili kong laway habang patuloy na nakipagtitigan sa kanya. God! Ang ganda mo talaga, bulong pa nito at kaagad na sinakop ng bibig niya ang labi ko. Hindi naman ako nakapalag dahil sa bilis ng pangyayari. Namalayan ko na lang na naipasok na nito ang dila niya sa bibig ko. Sobrang ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi tuloy ako makapag-isip ng matino, lalo na nang maramdaman ko ang mga palad niya na nag-uumpisa ng humaplos sa likuran ko. Lahat ng depensa ko biglang naglaho. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng ginawa niya at hindi ko na namalayan pa na tinutugon ko na pala ang halik niya. Nagising lang ako sa katotohanan nang naramdaman ko na nasa loob na ng blouse ko ang kanyang isang palad at pumipisil-pisil ito doon. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman. Bigla akong bumalik sa huwesyo at nagkukumahog na umalis sa ibabaw niya. Diyos ko!
Nakakahiya. Bakit ba nawala ako sa sarili ko? Sigaw ko isipan ko habang